Totoo po mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. At kapag may impyerno ka, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo eh. Ang angaral ng INC, hindi mo tinatanggap. Sinasabing umanib ka na para maligtas ka sa araw ng paghuhukom. Pero nire-reject mo yung aral ng Iglesia ni Cristo. So, kung ikaw ay maimpyerno, tama lang yun. Buti nga sa'yo. Kasi hindi ka Iglesia ni Cristo. Kasi sa totoo lang, matagal na namin itinuturo na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, ayaw nyo makinig. Tama lang maimpyerno ka kung hindi ka Iglesia ni Cristo. Kahit ka mag-anak pa kita, kahit katrabaho kita, o best friend pa kita, maimpyerno ka talaga pag hindi ka nag-Iglesia ni Cristo. Lahat sila ngayon maiimpyerno. Pagdating ni Cristo sa araw ng paghukom, walang maliligtas sa kanila. Bakit? Hindi kasi sila umanib sa Iglesia na ipinangaral ng kapatid na manalo. Dapat, hindi ka masyadong magbasa ng Biblia. Kasi nung ako ay INC at nagbasa pa rin ako ng Bible, medyo napansin ko na yung iglesia na binabanggit sa Roma at yung tinubos ng dugo ng iglesia na nasa Gawa 20:28, hindi ito inirehistro noong 1914. Kasi first century ipinangaral itong iglesia na ito. Actually, hindi ko pa ito nare-reconcile hanggang ngayon. Pero good news po, sapagkat pag umanib ka kasi sa iglesia ni Cristo, hindi mo naman kailangan gumamit ng utak. Iglesia ni Cristo ka, magagamit ka pa ba ng utak? Basta pakinggan mo lang at paniwalaan yung tinuturo ng mga ministro na ang Iglesia ni Cristo lamang na inirehistro noong 1914 ang siyang maliligtas. Huwag mo na masyadong pag-isipin yung sarili mo kung may Iglesia ni Cristo ba noong first century na pinagkuhaan o pinagayahan ng turo ng kapatid na manalo. Basta, huwag kang gumamit ng utak. Impertinenting salita yun na sila lang ang maliligtas. Alam mo kung bakit? Noong 1912, wala pa namang Iglesia ni Cristo. Di lahat ng tao noon na impyerno na, ganon. Ha? At ngayon, di naman pa sila nakakarating sa lahat ng sulok ng mundo. Di lahat ng taong hindi nila marating, impyerno rin. Alam mo, minsan may ganung pagkakataon sa Biblia na ang paniwala ni Elias, siya langan sa Diyos, wala nang iba. Sinaway siya ng Diyos eh. Si Propeta Elias yung nanalangin sa Diyos na wag uulan, 42 buwan hindi umulan. Napaka-tuwid na tao niyan si Elias. Pero nung akala siya na lang ang mag-isang natitiran sa Diyos at puro masasama na lahat ng tao, sinaway siya ng Diyos. Elias, hindi ka nag-iisa. Meron pa akong natitirang 7,000 lalaki na hindi pa lumuluhod kay Baal. Si Baal isang idol ng mga pagano, niluluhuran. Akala ni Elias siya na lang ang isa na lang natitira. Hindi, meron pang 7,000 na hindi na lumuluhod kay Baal, sabi ng Diyos sa kanya. Kaya, kung si Elias nagkamali bilang propeta na ng Diyos, nagkamali pa dun sa kanyang prediction na siya na lang mag-isa. Ito pa kayang mga iglesia ni Cristo, hindi naman mga propeta ng Diyos yan. Sabihin mo, kayo lang ang maliligtas. Lalabas naman ang nasa langit, puro Pilipino. Ha? Napakakitid namang masyado ng kaisipang maniwala sa gano'n. Pero mo, napakyaw na nila langit, sila lang maliligtas. Kasakiman yun, napakamaling aral nun. Alam mo, malaking pagkakalusot sa batalan ni Mr. Manalo yung aral na yun. Kasi, alam mo, kahit saan lugar ng mundo, may mga bata, di ba? Yung mga bata, maliligtas yun kahit wala relihiyon eh. Mga bata, sa Diyos yan, sabi ng Biblia eh. Walang kasalanan yan na malalaki, kaya dadalhin sa ng Diyos sa langit yan. 19. Sa mga maliliit na bata, ang kaharian ng langit. Tapos pag hindi naanib sa Iglesia ni Cristo, hindi maliligtas, paano aanib sa iyo yung mga Rusyanong bata? Nabubuhay yun sa isang communist country. Paano yung mga batang Muslim? Yung mga batang MNLF, batang MILF na walang kamalay-malay sa relihiyon. Yung ba sa impyerno na lahat yun mapunta? Hindi totoo yun. Kaya mali yung paniniwala na yun na Iglesia ni Cristo.